Sa isang marangyang penthouse sa Makati, nakaupo si Marco, isang milyonaryong lalaki, na may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng kayamanan, naramdaman niyang naubos ang kanyang buhay sa kawalan ng direksyon at tunay na kaalaman sa pera. Hindi niya alam kung saan magsisimula, hanggang sa naalala ang isang pangkaraniwang mekanikang babae na minsang tinulungan niya sa isang simpleng aksidente sa kotse. Si Lila, mahirap ngunit matalino sa bawat galaw ng makina at sa bawat sentimo ng pera. Ang tanging taong sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Ngunit paano ang isang milyonaryo ay hihingi ng payo sa isang simpleng mekanika? Ano ang mangyayari kapag ang mundo ng mayaman at mahirap ay magsalubong sa pinaka-hindi inaasahang paraan? Bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, kailangan ko ang iyong suporta, kaibigan. Kung higit ka sa 40 taong gulang, tulad ko, alam mo na ang ganitong mga kwento ay unti-unting nawawala, nakalimutan na. Bawat subscription sa channel na ito ay isang garantiya na maipagpapatuloy kong dalhin sa iyo ang mga kakaibang kwento. Kung wala ang iyong like, kung wala ang iyong subscription, maaaring burahin ng algorithm ang channel na ito mula sa iyong screen magpakailanman. Isulat mo sa comments, mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Iyon ang nagbibigay sa akin ng motibasyon para magpatuloy. I-activate ang kampanita, i-like ang video, dahil bukas ay maaaring huli na. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa iyo para mabuhay. Kasama mo ba ako sa paglalakbay na ito? Si Marco ay lumaki sa marangyang buhay, may negosyo sa real estate at luxury cars. Sa mata ng iba, perpekto ang kanyang buhay, may kotse, bahay at pera. Ngunit sa loob, siya ay ligaw. Walang nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan, at bawat hakbang sa negosyo ay nagiging pabigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano patatagin ang kanyang yaman at kung paano ito palagiin ng hindi nasasayang. Isang araw, habang nagmamaniho ng kanyang Ferrari sa EDSA, napansin niya ang usok sa makina. Nagtangkang ayusin ito sa isang kilalang service center, ngunit tinanggihan siya ng manager dahil sa isang lumang alitan. Hindi nagtagal, naalala niya si Lila, isang mekanikang babae sa kabilang barangay na minsang tumulong sa kanya ng aksidente. Sa kabila ng kahirapan, kilala si Lila sa kanyang katalinuhan at kakayahan sa pagpapalago ng maliit na pera. Lumapit si Marco sa kanya, may halong kahihiyan at desperasyon. Lila, kailangan ko ang tulong mo, bulong niya. Nagulat si Lila. Hindi siya sanay na ang isang milyonaryo ay hihingi ng payo sa kanya, lalo na sa usaping pera. Ngunit may nakikita siyang katapatan at kababaang loob sa mata ni Marco. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Lila ang kanyang simpleng pamamaraan sa pagtitipid at pamumuhunan, mula sa pamamahagi ng maliit na kapital, pag-iwas sa labis na utang, at paggamit ng bawat oportunidad ng ways. Ipinakita niya kay Marco kung paano ang maliit na halaga ay kayang lumaki sa pamamagitan ng disiplina at matalinong desisyon. Sa unang linggo, hindi makapaniwala si Marco sa resulta. Ang mga simpleng hakbang ni Lila ay nagdala ng positibong epekto sa kanyang negosyo. Ngunit hindi lang pera ang naituro ni Lila, natutunan din ni Marco ang halaga ng pagtitimpi, pagpapahalaga sa bawat sentimo, at higit sa lahat, ang kababaang loob sa buhay. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, unti-unti nilang napagtanto na ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ang tunay na yaman ay nasa kaalaman, karanasan, at sa mga taong handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang magkasama sa isang lumang garahe, tinitingnan ang isang klasikong kotse na kanilang inayos. Nagtanong si Marco, "Paano mo nagagawa ito, Lila? Sa kabila ng lahat ng hirap, laging may paraan ka." Ngumiti si Lila, "Dahil naniniwala ako na bawat problema ay may solusyon. Kahit ang pinakamalaking yaman o pinakamaliit na pera, pareho lang ang prinsipyo, ang tiyaga, disiplina, at kaalaman ang tunay na puhunan." Dahil sa mga aral ni Lila, hindi lang negosyo ni Marco ang bumuti, nagbago rin ang kanyang pananaw sa buhay. Natutunan niyang ang kayamanan ay may hangganan, ngunit ang kaunungan ay walang katapusan. Sa huli, nagpasya si Marco na gamitin ang kanyang yaman para makatulong sa iba, lalo na sa mga tulad ni Lila na may kakayahan ngunit limitado ang oportunidad. Ang dating milyonaryo na naligaw ay natutong humingi ng payo, at sa simpleng mekanikang babae, natagpuan niya hindi lang tagumpay sa pera, kundi pati ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at buhay na may kahulugan. Isang araw, inanyayahan ni Marco si Lila sa isang malaking investor meeting. Habang nakatayo sa entablado, ipinakita niya ang simpleng plano ni Lila sa harap ng matataas na opisyal at investors. Lahat ay namangha sa simpleng pamamaraan na nagdala ng napakalaking pagbabago. Si Lila, na dati ay isang simpleng mekanika sa maliit na barangay, ay naging simbolo ng katalinuhan,
dedikasyon, at inspirasyon. Si Marco naman ay natutong ang tunay na kayamanan ay nasa kaalaman at mga taong handang magbahagi ng kanilang talino. Sa pagtatapos, naglakad silang magkasama palabas ng gusali. Hindi lamang pera ang kanilang nakuha, ang karunungan, respeto, at tiwala sa isa't isa ang naging tunay na gantimpala. Ang milyonaryong lalaki at ang mahirap na mekanikang babae, sa kanilang hindi inaasahang pagsasanib, ay nagpatunay na ang yaman at talino, kapag binagsama sa tamang paraan, ay makakalikha ng himala. Matapos ang malaking meeting, naglakad si Marco at Lila sa tabi ng ilog Basik. Tahimik ang gabi, tanging ang tunog ng tubig at mga ilaw ng syudad ang nagbigay ng ambience. Hindi ko akalain na may matututunan pa ako sa simpleng mekanika, sabi ni Marco, habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. Ngumiti si Lila, bahagya at mahinhin. Minsan, ang tunay na kaalaman ay hindi matatagpuan sa dami ng pera, kundi sa paraan ng pagharap sa problema. Si Marco ay tumigil, tinitingnan siya. Lila, salamat. Hindi lang para sa payo. Salamat sa pagturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao. Lumipas ang ilang buwan, at unti-unting nagbago ang buhay ni Marco. Hindi na siya nakatingin lamang sa yaman bilang sukatan ng tagumpay. Nagsimula siyang mamuhunan sa mga proyektong pangkomunidad, mga paaralan, workshop sa entrepreneurship para sa kabataan, at mga training para sa mga mahihirap na tulad ni Lila. At sa bawat proyekto, palaging kasama si Lila, hindi bilang mekanikang tumutulong sa kanya, kundi bilang katuwang sa pagbabago ng buhay ng iba. Isang araw, habang nag-inspeksyon ng isang bagong proyekto sa probinsya, napansin ni Marco ang ngiti sa mukha ng mga kabataan, habang tinuturo ni Lila kung paano pamahalaan ang maliit na kapital. Ang simpleng pamamaraang dati ay kanyang itinuring na maliit, ngayon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng marami. Alam mo, Lila, sabi ni Marco, habang naglalakad silang magkasama sa gitna ng damuhan, narealize ko ngayon na ang kayamanan ko ay wala sa bank account. Nasa mga taong natutulungan natin, sa kalaman na naipapasa natin, at sa inspirasyon na nabubuo sa bawat hakbang natin. Ngumiti si Lila, at iyon ang pinakaimportanteng bagay, Marco. Kahit gaano kakayaman, kung hindi mo maipapasa ang kaalaman at kabutihan, parang walang saysay. Sa kanilang mga pananalita, naramdaman nila ang bagong simula. Hindi na lamang sila milyonaryo at mekanikang babae. Sila ay mga inspirasyon sa bawat isa at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang bawat proyekto ay naging tulay ng kaalaman at kabutihan. At ang dating lalaki na ligaw sa kayamanan ay natutong humingi ng payo, magpakatino, at higit sa lahat, magtiwala sa simpleng tao na may malaking puso. Minsan, habang umuwi mula sa isang seminar sa kabataan, huminto si Marco at tinanong si Lila, kung wala ka, Lila, saan ako ngayon? Ngumiti si Lila, baka naririto ka pa rin sa penthouse mo, naliligaw sa dami ng pera, walang direksyon. Pero masaya ako na nakatulong ako. Paeho silang natawa, at sa simpleng pagtawa na iyon, alam nilang hindi lang negosyo, pera ang kanilang natagpuan sa isa't isa. Natagpuan nila ang kahulugan ng tunay na tagumpay, ang makagawa ng pagbabago sa buhay ng iba, sarili habang tinitingnan ang balita sa social media. Ang simpleng mekanikang iyon ang nagbago sa buhay niya. Samantala, si Marco at Lila ay abala sa isang proyekto sa isang maliit na barangay. Tinuruan nila ang mga residente kung paano magsimula ng maliit na negosyo, mula sa sari-sari store hanggang sa paggawa ng handicraft at online selling. Bawat hakbang, si Lila ang nagtuturo ng disiplina at tamang pagpapalago ng kapital. Si Marco naman ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon, at sa bawat ngiti ng mga tao, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ngunit hindi mawawala ang tensyon. Isang gabi, habang nagbabalik sa kanilang temporaryong opisina sa barangay, huminto si Marco at napatingin sa mga lumang dokumento ng kanyang kumpanya. May nakitang pagkukulang sa financial report. Lila, parang may mali sa books ng kumpanya ko. Sabi niya na may kaba sa boses. Umango si Lila at hinawakan ang kamay ni Marco. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan natin ito. Hindi ito laban sa pera, kundi laban sa disiplina at kaalaman. Sama-sama tayo dito. Sa loob ng isang linggo, ginamit nila ang simpleng pamamaraan ni Lila para ayusin ang accounting ng kumpanya. Tinuro niya kung paano mag-track ng bawat sentimo, kung paano bawasan ang gastos, at kung paano palagiin ang pera nang hindi nagiging sobra. Sa huli, hindi lang nila naayos ang kumpanya, napalago pa nila ang kita ng 15% sa isang buwan lamang. Isang araw, inimbitahan si Marco at Lila sa isang national TV show para ibahagi ang kanilang kwento. Habang nakaupo sa studio, naramdaman ni Lila ang kaba, hindi siya sanay sa atensyon ng media. Ngunit si Marco, tahimik na nakatingin sa kanya, ay ngumiti. Kaya natin ito,
bulong niya. Habang nagsasalita sila sa harap ng kamera, binanggit ni Marco ang kanyang dating kalagayan. Isang milyonaryong lalaki na naliligaw sa kayamanan. At si Lila, ang mekanikang babae, na nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pera, kaalaman, at kabutihan. Ang mga manunood ay napahanga, at ang kwento nila ay naging viral. Maraming kabataan ang na-inspire, at marami ang nagpasyaring matuto sa mga simpleng prinsipyo na ipinapakita ni Lila. Hindi lang sa negosyo lumawak ang kanilang tagumpay. Sa personal na buhay, unti-unti nilang nadarama ang koneksyon sa isa't isa. Sa bawat proyekto, sa bawat pagtuturo, at sa bawat tagumpay ng mga nakapaligid sa kanila, ang respeto at tiwala ay lalong tumitibay. Sa wakas, sa ilalim ng bituin ng gabi sa rooftop ng isang bagong community center na itinayo nila, humarap si Marco kay Lila. Alam mo, Lila, hindi lang pera ang natutunan ko. Natutunan kong humingi ng tulong, magtiwala sa simpleng tao, at higit sa lahat, ang halaga ng pagkakaibigan at kaunungan. Ngumiti si Lila, at iyon ang pinakaimportanteng yaman. Ang pera ay panandalian, ngunit ang kaalaman, iwala, at kabutihan iyon ang hindi mawawala kailanman. Pareho silang tumingin sa lungsod. Ang dating milyonaryong lalaki at ang mekanikang babae na nagturo sa kanya ay naging simbolo ng pagbabago. Isang patunay na kahit sa pinakamataas na kayamanan at pinakamaliit na pinagmulan, ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa pagtutulungan, kaalaman, at puso. Nasisiyahan ka ba sa kwentong ito? Huwag hayaang mawala ito. Alam mo, kaibigan, tuwing nagpo-post ako ng video, ang pinakamalaking takot ko ay hindi mo makita ang susunod. Ipinapakita lamang ng YouTube ang mga video ko kung nakasubscribe ka at naka-activate ang kampanita. Ilik mo na ngayon, ang simpleng gawaing ito ay nagsasabi sa algorithm na karapat-dapat ang mga kwentong ito na mabuhay. Sabihin mo sa comments kung saan mo ako pinapanood, France, Brazil, Canada. Ang iyong presensya dito ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Huwag mawala. Huwag mo akong iwanang nagsasalita sa wala. Ang mga kwentong ito ay para sa iyo. Pagkatapos ng kanilang tagumpay sa T-show, napansin nila na mas marami ng tao ang lumalapit sa kanila para humingi ng payo. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, si Marco ay nakaramdam ng isang kakaibang pangungulila. Sa kabila ng mga proyekto at negosyo, pakiramdam niya ay may kulang, ang tunay na koneksyon sa mga tao. Hindi lamang bilang tagapayo, kundi bilang kaibigan at kasama sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa palengke ng Barangay San Miguel, para bumili ng mga gamit sa kanilang susunod na proyekto, nakita nila ang isang batang babae na nahulog sa kalsada. Agad na tumakbo si Lila at tinulungan siya. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ang batang babae ay napangiti, ngunit ang ina niya ay lumapi at nagpasalamat ng labis. Lila, Marco, hindi ko alam paano namin kayo pasasalamatan, sabi ng ina ng bata. Ngumiti si Marco at nagsabi, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay natututo tayo sa bawat pagkakataon na tumulong. Sa simpleng eksenang iyon, naalala ni Marco ang kanyang sariling buhay, paano siya natutong magpahalaga sa maliit, sa simpleng tao, at sa tunay na kahulugan ng pagtulong. Lumipas ang mga buwan, at ang proyekto nila sa barangay ay naging modelo ng pagbabago. Maraming kabataan ang natuto kung paano pamahalaan ang maliit na kapital, magsimula ng negosyo, at higit sa lahat, magkaroon ng disiplina sa pera. Si Lila ay naging mentor, habang si Marco ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Dumating si Ricardo, ang dating manager, sa kanilang community center. Hindi ko akalain na magkikita tayo muli, sabi niya nang may halong galit at pagtataka. Si Marco ay tumayo, tinitingnan siya ng matatak. Ricardo, nakita mo ang resulta. Hindi ito tungkol sa pera lang. Ito ay tungkol sa kalaman, pagtutulungan, at puso. Si Lila naman ay tahimik, ngunit sa mata niya ay kitang-kita ang tapang at determinasyon. Pagkatapos na mahigit isang oras na pag-uusap, unti-unting naunawaan ni Ricardo na ang simpleng mekanikang babae at ang milyonaryong lalaki ay nagpakita ng mas malaking halaga kaysa sa lahat ng pera at yaman sa mundo. Naging inspirasyon sila, hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga dati nilang kliyente at kasamahan sa negosyo. Isang gabi, sa tuktok ng bagong community center, naglakad si Marco at Lila sa tabi ng terrace. Tahimik ang paligid, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Lila, bulong ni Marco, alam mo ba noon, iniisip ko na ang pera ang sukatan ng tagumpay. Ngayon, naintindihan ko na ang tagumpay ay nasa kalaman, kabutihan, at koneksyon sa tao. Ngumiti si Lila, bahagya at mahinhin. Tama ka, Marco. At iyon ang pinakaimportanteng yaman, hindi lamang pera o material na bagay,
kundi ang kaalaman, pagtitiwala, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nilang parehong may natagpuan sa isa't isa. Hindi lamang kaibigan o katuwang sa negosyo, kundi inspirasyon at tunay na kasama sa buhay. Ang dating milyonaryong lalaki at ang mekanikang babae, na sa simula ay magkaibang mundo, ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isang gabi, sa tuktok ng bagong community center, naglakad si Marco at Lila sa tabi ng terrace. Tahimik ang paligid, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Lila, bulong ni Marco, alam mo ba noon, iniisip ko na ang pera ang sukatan ng tagumpay. Ngayon, naintindihan ko na ang tagumpay ay nasa kaalaman, kabutihan, at koneksyon sa tao. Ngumiti si Lila, bahagya at mahinhin. Tama ka, Marco. At iyon ang pinakaimportanteng yaman, hindi lamang pera o material na bagay, kundi ang kaalaman, pagtitiwala, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nilang parehong may natagpuan sa isa't isa. Hindi lamang kaibigan o katuwang sa negosyo, kundi inspirasyon at tunay na kasama sa buhay. Ang dating milyonaryong lalaki at ang mekanikang babae, na sa simula ay magkaibang mundo, ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Lumipas ang ilang buwan, at ang proyekto nila Marco at Lila ay kumalat na sa buong lungsod. Ang mga kabataan at mahihirap na pamilya na natulungan nila ay nagiging inspirasyon sa iba pang komunidad. Ngunit sa kabila ng tagumpay, si Marco ay nakaramdam ng panibagong hamon, ang personal na buhay. Sa lahat ng oras na ginugol niya sa negosyo at proyekto, hindi niya napansin na lumalayo siya sa tunay na koneksyon sa mga tao sa paligid niya. Isang gabi, habang nagbabalik mula sa isang outreach program, naglakad si Marco at Lila sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislat sa tubig, at ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mukha. Alam mo, Lila, bulong ni Marco, noon iniisip ko na ang pera ang lahat. Ngayon, naintindihan ko na hindi ito sukatan ng tagumpay. Ang tunay na yaman ay nasa kaalaman, kabutihan, at koneksyon sa tao. Ngumiti si Lila at hinawakan ang kamay niya. Tama ka, Marco. Ang bawat hakbang natin, bawat pagtuturo, bawat tulong sa iba, iyon ang tunay na puhunan. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang kanilang relasyon ay higit pa sa profesional o pagkakaibigan. Ang tiwala, respeto, at damdaming kanilang nabuo sa bawat tagumpay at pagsubok ay nagbigay daan sa isang malalim na koneksyon na mahirap ipaliwanag sa salita. Lumipas ang ilang araw, inanyayahan si Marco at Lila sa isang malaking business convention bilang keynote speakers. Habang nakatayo sa entablado, ipinakita nila ang buong kwento ng kanilang pagsasanib, mula sa simpleng aksidente sa kotse hanggang sa pagbuo ng proyekto sa barangay. Ang audience ay namangha. Nakita nila kung paano ang isang milyonaryo at isang mekanikang babae ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kaalaman, pagtutulungan, at kabutihan. Maraming tao ang na-inspire at nagdesisyong sundan ang kanilang halimbawa. Matapos ang convention, naglakad si Marco at Lila sa rooftop ng convention center. Ang lungsod sa ibaba ay puno ng ilaw, at sa katahimikan ng gabi, nagtanong si Marco, Lila, kung wala ka, saan ako ngayon? Ngumiti si Lila, baka narito ka pa rin sa penthouse mo, naliligaw sa kayamanan, walang direksyon. Pero masaya ako na nakatulong ako sa iyo, at sa pamamagitan natin, natutulungan din natin ang iba. Pareho silang natawa, at sa kanilang pagtawa ay naramdaman nilang nahanap na nila ang tunay na tagumpay, hindi sa pera o kayamanan, kundi sa kaalaman, kabutihan, at inspirasyon na kanilang naibahagi sa iba. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating ng isang linggo matapos ang convention. Si Ricardo, ang dating manager na minsang naging sagabal, ay dumating sa kanilang opisina. Sa halip na galit, may dalang respeto at paghanga. Hindi ko akalain na ang simpleng mekanikang iyon at ang milyonaryong lalaki ay makakagawa ng ganito, sabi ni Ricardo. Ang ginawa ninyo ay higit pa sa pera, ito ay pagbabago sa buhay ng maraming tao. Si Marco at Lila ay nagpalitan ng tingin, at sa mga mata nila ay kitang-kita ang kasiyahan at pride. Ang dating sagabal ay naging patunay na kahit ang nakaraan ay maaaring maging inspirasyon para sa mas malaking pagbabago. Sa huli, sa ilalim ng bituin, naglakad silang magkasama, tahimik ngunit puno ng damdamin. Ang dating milyonaryong lalaki at ang mekanikang babae, na nagsimula sa magkaibang mundo, ay natagpuan ang isa't isa, hindi lamang bilang katuwang sa negosyo, kundi bilang inspirasyon, kaibigan, at tunay na kasama sa buhay. Ang kanilang kwento ay naging alamat sa kanilang komunidad, isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kaalaman, kabutihan, at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. At sa bawat ngiti ng mga taong natulungan nila, naramdaman nila ang tunay na yaman,
Isang yaman na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Lumipas ang ilang buwan mula nang naging matagumpay ang kanilang proyekto sa barangay. Si Marco ay hindi na lamang nakatuon sa negosyo o sa kanyang yaman. Mas pinipili niyang maglaan ng oras sa mga outreach program, mentorship, at pagtuturo sa kabataan. Ngunit minsan, habang mag-isa siya sa kanyang opisina sa penthouse, tinitingnan ang scale ng lungsod, naramdaman niya ang isang kakaibang kakulangan. Parang may kulang pa rin, bulong ni Marco sa sarili, habang nakaupo sa leader chair. Lahat ng pera, lahat ng proyekto, bakit hindi ko pa rin nararamdaman ang tunay na kasiyahan? Hindi nagtagal, pumasok si Lila, may dalang ilang dokumento. Marco, kailangan natin itong repasuhin bago bukas ang semina. May ilang kabataan na interesado sa mentorship program natin. Humingin si Marco sa kanya at ngumiti, pero sa mata niya ay makikita ang pagod at kaba. Lila, minsan naisip ko, bakit ko pa ito ginagawa? Bakit hindi ko lang iniwan ang lahat at nag-enjoy sa yaman ko? Ngumiti si Lila, at dahan-dahang lumapit sa kanya. Marco, hindi ang yaman ang sukatan ng kasiyahan. Ang kasiyahan ay nagmumula sa pagbabago ng buhay ng iba. Sa bawat batang natutulungan natin, sa bawat proyekto na nagtatagumpay, doon mo makikita ang tunay na tagumpay. Sa gabing iyon, magkasama silang tumingin sa city skyline, at si Marco ay nagkaroon ng bagong perspektibo. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pera, kundi sa kaalaman, kabutihan, at pagtulong sa kapwa. Kinabukasan, nagkaroon sila ng isang malaking seminar para sa kabataan sa Manila Convention Center. Habang si Marco ay naghahanda sa kanyang speech, naramdaman niya ang kaba. Paano kung hindi nila maintindihan ang mensahe ko? Nag-alala siya sa sarili. Ngunit si Lila ay tahimik na nakatingin sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo ito, Marco. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang natututo sa seminar na ito. Maraming kabataan ang bibigyan mo ng inspirasyon. Sa entablado, nagsimula silang magsalita. Ipinaliwanag ni Marco ang kanyang dating buhay. Isang milyonaryong lalaki na naliligaw sa dami ng pera at yaman. At kung paano siya natulungan ni Lila. Si Lila naman ay nagbahagi ng kanyang simpleng pamamaraan sa pagtitipid, pamumuhunan, at tamamahala ng kapital. Ang audience ay namangha. Maraming kabataan ang nagsimulang magtanong, nagpakita ng interes, at marami ang nagdesisyon na sundan ang simpleng prinsipyo ni Lila. Ang dating mekanikang babae ay naging mentor, habang si Marco ay inspirasyon at leader na nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lamang pera kundi puso at kaalaman. Pagkatapos ng seminar, naglakad silang magkasama sa terrace ng convention center. Tahimik ang gabi, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Lila, alam mo, noon iniisip ko na ang pera ang lahat. Ngayon naiintindihan ko na ang tagumpay ay nasa kaalaman, kabutihan, at koneksyon sa tao. Bulong ni Marco. Ngumiti si Lila, bahagya at mahinhin. Tama ka, Marco. Ang bawat hakbang natin, bawat pagtuturo, bawat tulong sa iba, iyon ang tunay na puhunan. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang kanilang relasyon ay higit pa sa profesional o pagkakaibigan. Ang tiwala, respeto, at damdaming kanilang nabuo sa bawat tagumpay at pagsubok ay nagbigay daan sa isang malalim na koneksyon na mahirap ipaliwanag sa salita. Lumipas ang ilang linggo, at isang gabi, sa ilalim ng mga bituin sa terrace ng kanilang bagong community center, naglakad silang magkasama. Tahimik ngunit puno ng damdamin, si Marco ay huminto at tiningnan si Lila. Alam mo, Lila, sa simula, iniisip ko na ang milyon-milyong pera ang makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Ngayon, naintindihan ko, ikaw ang naging daan, para makita ko ang tunay na tagumpay. Bulong niya. Ngumiti si Lila, at iyon ang pinakaimportanteng yaman. Hindi lamang pera o material na bagay, kundi ang kaalaman, pagtitiwala, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa huling sandali ng gabi, pareho silang tumingin sa lungsod. Ang dating milyonaryong lalaki at ang mekanikang babae, na sa simula ay magkaibang mundo, ay natagpuan ang isa't isa. Hindi lamang bilang katuwang sa negosyo, kundi bilang inspirasyon, kaibigan, at tunay na kasama sa buhay. Ang kanilang kwento ay naging alamat sa komunidad. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kaalaman, kabutihan, at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. At sa bawat ngiti ng mga taong natulungan nila, naramdaman nila ang tunay na yaman, isang yaman na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Matapos ang tagumpay sa seminar, naramdaman ni Marco at Lila na mas marami pa silang gustong gawin. Hindi na lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong komunidad. Nagdesisyon silang magsimula ng isang mentorship program para sa kabataan sa iba't ibang barangay sa Metro Manila. Isang umaga, habang naghahanda si Lila ng mga materials para sa klase, tumingin siya kay Marco. Alam mo,
Marco, nakakaprud isipin na ang dating milyonaryo na naliligaw sa pera, ngayon ay inspirasyon sa kabataan. Ngumiti si Marco, ngunit may halong kaba at pag-aalala. Lila, natatakot ako. Natatakot akong baka hindi nila maintindihan ang mensahe natin. Natatakot akong baka mali ang approach natin. Umango si Lila at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya natin ito. Tandaan mo, hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa buhay, kaalaman, at pagtutulungan. Sa araw ng unang klase, ang mga kabataan ay nagtipon sa maliit na community hall. Si Marco ay nagsimula sa kanyang kwento. Noon, akala ko ang pera ang sukatan ng tagumpay. Ngunit natutunan ko sa isang mekanikang babae, si Lila, na ang tunay na tagumpay ay nasa kaalaman, disiplina, at pagtulong sa kapwa. Si Lila naman ay nagbahagi ng kanyang simpleng pamamaraan sa pamamahala ng pera, pamumuhunan, at pagpapaunlad ng maliit na kapital. Ang mga kabataan ay nakinig ng mabuti, nagtatanong, at nagsimulang makita ang potensyal nila. Pagkatapos ng klase, si Marco at Lila ay naglakad sa labas ng community hall. Lila, nakakatuwang makita ang mga batang ito, na parang ako rin noon, walang malinaw na direksyon. Bulong ni Marco. Ngumiti si Lila, at dahil dito, matututo sila. At dahil dito, matututuin tayo. Walang katapusan ang pagtuturo at pagkatuto. Lumipas ang ilang buwan, at ang mentorship program ay lumawa. Maraming kabataan ang nagsimulang magtayo ng maliit na negosyo, mag-ipon, at maglano para sa kinabukasan. Ang dating mekanikang babae at milyonayong lalaki ay naging simbolo ng inspirasyon at pagbabago. Ngunit dumating ang isang pagsubo. Isang malaking developer ang naglano ng pagtatayo ng isang mall sa barangay kung saan nagsimula ang proyekto nila. Nang malaman ito, natako si Marco na baka masira ang kanilang proyekto at ang natutulungan nilang komunidad. Lila, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ang lahat ng nagawa natin, sabi ni Marco habang nagbabalik sa kanilang opisina. Umango si Lila at nagsimula silang gumawa ng plano. Nakipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan, sa mga residente, at sa mga NG. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng legal at community engagement strategies, nagawa nilang protektahan ang barangay at mapanatili ang proyekto. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang sa negosyo, kundi sa kanilang pagkakaisa, determinasyon, at kabutihan. Ang dating milyonaryo at mekanikang babae ay lalong naging malapit sa isa't isa. Isang gabi, sa terrace ng kanilang bagong community center, naglakad silang magkasama. Ang lungsod sa ibaba ay kumikislap sa ilalim ng mga bituin. Lila, noong una, iniisip ko na ang pera ang lahat. Bulong ni Marco. Ngayon naiintindihan ko, ang tunay na kayamanan ay kaalaman, kabutihan, at koneksyon sa iba. Ngumiti si Lila at hinawakan ang kamay niya. Tama ka, Marco. Ang bawat proyekto, bawat batang natutulungan, bawat hakbang na ginagawa natin, iyon ang tunay na yaman. Sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na ang relasyon nila ay higit pa sa propesyonal o pagkakaibigan. Ang tiwala, respeto, at damdaming nabuo nila sa bawat tagumpay at pagsubok ay nagbigay daan sa isang malalim na koneksyon. Ang dating milyonaryong lalaki at mekanikang babae, na nagsimula sa magkaibang mundo, ay natagpuan ang isa't isa, bilang inspirasyon, katuwang, kaibigan, at tunay na kasama sa buhay. Sa huli, ang kanilang kwento ay naging alamat sa buong komunidad. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kaalaman, kabutihan, at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Sa bawat ngiti ng mga taong natulungan nila, naramdaman nila ang tunay na yaman, isang yaman na hindi matutumbasan ng anumang pera o materyal na bagay sa mundo. Lumipas ang isa pang taon. Ang proyekto ni Marco at Lila ay lumawak na sa buong Metro Manila. Ang mentorship program ay nagbukas ng pintuan para sa libu-libong kabataan upang matutunan ang tamang pamamahala ng pera, pamumuhunan, at pagbuo ng sariling negosyo. Ang dating milyonaryo at mekanikang babae, na dati ay nagmula sa magkaibang mundo, ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman pa ni Marco ang isang panibagong hamon. Sa lahat ng oras na ginugol niya sa proyekto, seminar, at negosyo, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kanyang personal na buhay. Sa gabi, habang nag-isa sa terrace ng community center, iningnan niya ang city skyline at bulong sa sarili. Parang may kulang pa rin, kahit gaano karami ang nagagawa natin, may kulang sa puso ko. Dumating si Lila sa terrace, may dalang tasa ng mainit na kape. Nag-iisip ka na naman? Tanong niya. Tama ka, Lila, pero hindi lang basta nag-iisip, sabi ni Marco. Iniisip ko kung paano ko maibabahagi ang natutunan natin sa mas marami pang tao. At,
kung paano ko rin mapapalapit ang sarili ko sa mga taong mahalaga sa akin. Ngumiti si Lila. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, may hiling ako sa iyo. I-share ang video na ito sa isang kaibigan, kapamilya, kahit sino na pinapahalagahan ang ganitong uri ng mga kwento. Kung hindi i-share, mamamatay ang mga kwento dito. Mag-subscribe na kung hindi mo pa nagagawa, sa edad na 40, 50, 60, alam natin kung gaano kahalaga na hindi mawala ang mga bihira. I-like ang video, sabihan ako sa comments kung mula sa ang lungsod o bansa mo ako pinapanood. Ang makilala ang aking audience ay talagang nakakaantig. I-activate ang kampanita, dahil ang susunod na video ay maaring mas malakas. Ngunit maabot ka lamang nito kung gagayin mo ang iyong bahagi ngayon. Huwag hayaang ang algorithm ang magdesisyon para sa iyo. Ang mga kwento na ito ay nakadepende sa ating pagkakaisa. Hanggang sa muli, kaibigan, huwag mawala.